Ginahasa na pinugutan pa, yan ang mapait na sinapit ng isang dalaga sa Magallanes, Cavite. Pinaghahanap na ng mga pulis ang suspect na kapitbahay ng kapatid ng biktima. Saksi si Rafi Tima. Balot ng puting tela ang labi ng 19 anyos na si Mary Jane de la Vega sa loob ng kabaong habang pinaglalamayan ng kanyang mga mahal sa buhay sa barangay Ordaneta sa Magallanes, Cavite. Ang minarapat na ikubli ng punerarya ay ang pugot na katawan ni Mary Jane matapos umanong kahasain ng isang Cesar Katipon. Kwento ng dalawang kasama ni Mary Jane, naglalakad daw sila pauwi sa kanilang bahay bandang alas 9 ng gabi nitong Lunes matapos ang isang practice ng kotilyon. Nang bigla umanong sumulpot ang suspect na nooy languraw sa alak. Sa likuran po namin, bigla na lang po siyang sumulpot. Hindi bago po tinutukan po nga sa atin ng itak. Tila si Mary Jane lang daw ang target ng suspect. Siya lang daw kasi ang hinabol nito. Pag yun ko po nalaban po siya, bagos nalalaban. Paano niya nasabing nalalaban siya? Naganyan niyan po yung tao. Nalaglag po yung cellphone, kaya po namukhaan po namin. Panawagan ng ina ni Mary Jane, kusa na lang sanang sumuko ang suspect. Baliwala na raw ang galit dahil hindi na may babalik ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak na babae. Wala rin naman nangyayari kung ako may magalit. Wala nang tao sa bahay ng suspect mula pa raw kahapon. 2 bahay lang ang layo nito sa bahay ng isa sa mga kapatid ni Mary Jane kung saan siya nakaburol ngayon. Ayon sa ina ng biktima, namataan pa raw ang suspect kahapon na may dalang bag na puno umano ng damit. Ayon sa PNP, hindi ito ang unang pagkakataong nasangkot sa kaso si Cesar Katipon. Batay sa Magallanes Police, nakapatay na rin daw sa pananaga si Katipon ng isang lalaki noong dekada 90 pero naareglo umano ang kaso. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Narito naman ang mabilis na sulyap ng iba pang mga balita. Imbis na sa Setyembre, sa Nobyembre na ang bar exams ngayong taon. At sa halip na sa De La Salle Taft, sasagawa ang bar exam sa University of Santo Tomas, UST. Ayon kay Supreme Court spokesman Midas Marquez, walang kaugnayan sa bar exam blast noong isang taon ang pag-uurong ng petsa at paglipat ng venue ng bar exam. Ang totoo ay madalas daw kasing umulan tuwing Setyembre. Dumaan din daw sa tamang proseso ang paglilipat ng venue. Idinadawit ngayon ang pangalan ni dating Defense Secretary Angelo Reyes sa kaso ni retired Major General Carlos Garcia. Ayon kay Senadora Miriam Defensor Santiago, may command responsibility daw si Reyes kay Garcia. Handa namang humarap si Reyes sa anumang investigasyon at lifestyle check. Lifestyle check, investigation. Napakadali naman sasabihin, imbestiga, lifestyle check. Sinasabi ngayon ni former Defense Secretary, ay wala akong alam dyan. Dapat ang mga chiefs of staff ko ang imbestigahin. Abay, he is saving his neck and throwing his former chiefs of staff to the wolves. Boy, that's cowardly. Sa iba pa rin balita, may pasok sa Chinese New Year dahil hindi dineklarang holiday ni Pangulong Noynoy Aquino February 3. Ay sa Pangulo, huli na raw nang dumating ang proposal para gawing holiday ang Chinese New Year na pumatak sa Huwebes. Dahil palabas na raw niya ng maagang Proclamation number 84 na nagtatalaga ng mga regular at espesyal na holiday sa taong 2011. Pakinggan, bibilib kayo sa kwento ng isa nating kababayan na nakapagbawas ng halos 60 pounds. Ang kanyang sekreto alamin sa report na ito, una sa saksi. Ito si Jesus sa bigat na 208 pounds. Pero ito na si Jesus ngayon, slim na slim sa 150 pounds. Dati ganito ang kataba noon, hindi pa ako mag-vegetarian. Nung mag-vegetarian ako, nangyari sa akin. Hindi na kasi mga... Gulay at putas lang daw ang sikreto ni Jesus. Parang simple, pero kwento ni Jesus, di raw biro ang kanyang pagiging vegan-vegetarian. Ito kasi ang pinakamataas na uri ng vegetarianism. Wala siyang kinakain na karne, kanin, at kahit anong uri ng dairy products. Pag nakikita ko yung meat, iniisip ko na lang na mas masustansya pa yung kinakain ko ngayon kaysa sa mga meat na yan. Sa mga handaan tuloy, hindi basta makakain si Jesus, kaya naman lagi siyang may baong pagkain. Sulit naman daw ang pagtitiis sa tukso ng karne dahil mas naging malusog ang katawan. Dati kasing may hypertension at sakit sa bato si Jesus. Nang mag-vegan diet ako, simula nung June
2010 hanggang ngayon, hindi na rin ako nagda-dialysis. Bali 7 months na ako ngayon na hindi na nagda-dialysis dahil patuloy na bumababa yung creatinine ko. Malaking advantage kasi siyempre walang mga byproduct ito, walang mga taba, walang cholesterol kasi sumasama sa dugo yan eh. Kaya nabablock yung oxygen. Pero sa mga vegetarian na namimiss ang pagkain ng karne, huwag mag-alala dahil may simpleng solusyon diyan. Mga veggie meat recipes o mga putahing parang may karne. Yun pala, gulay. Tulad ng veggie mechado at veggie beef and broccoli. Pati nga siomai, pwede palang gulay. At sa mga nagsasahog pa rin ng karne sa kanilang mga pakbet, pwedeng sahugan na lang yan ng mga veggie meat. Wala raw pinagkaibang itsura, lasa at sustansya nito sa normal na karne. Dahil ang gulay sa veggie meat, hinaluan ng harina at protein-rich na gluten. Ang vegetarian diet ay ligtas at maituturing natin na nutritionally adequate as long as ito ay properly planned. Dapat kung hindi talaga kumakain ng meat o ng karne, kailangan yung kukunin na substitute for meat. Iba-iba din. Halimbawa, yung mga dried beans, yung mga soya products. Para sa saksi, JP Soriano, nag-uulat. At sama-sama natin saksihan, high-tech na mesa para sa mga bar. Tayong alamin kung anong beer ang ipinapatong dito. At mga ipaperform na kanta ni Janet Jackson sa kanyang Philippine concert, mga fans ang magdidikta. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.